Magandang buhay mga kaibigan at naritong muli ang inyong matinik at ang musikero channel upang magbahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan, straight line method of depreciation at ito ngayon ang part 1 under ng Mathematics of Finance. Mga kaibigan, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, kung pwede lang, kung maaari lamang, paki-subscribe na muna ng ating channel, paki-press ng notification bell, and at the same time ng like nang sa gayon ay lagi kayong updated sa aming mga videos. Ngayon naman ay maaari na nating simulan ang ating sesyon. Ang ating pag-uusapan, straight line method of depreciation. Ano nga ba ang ibig sabihin ng depreciation? Depreciation is a non-cash expense that decreases the value of physical properties or assets due to wear, tear, and obsolescence over the period of its useful life. Halimbawa ng physical properties or assets, maliban sa ginto at lupa kasi yan, lalo pang tumataas ang halaga niyan sa haba ng panahon. Halimbawa ng physical properties or assets na nagde-depreciate, cellphone. Naalala ko noon, nakabili ako ng cellphone 3210. Sa tagal ng panahon, pinaglumaan ko na yan, hindi ko na pwedeng ibenta yan ng mahal na halaga. Actually, umabot na lang sa time na 300 ko na lang pwedeng ibenta. And take note, sa panahon ngayon, wala ka nang makikitang 3210 dahil obsolete na yung item na yan. Actually, kung magpupunta ka ng palengke, ang hawak mo is 3210, secure na secure ka kasi hindi man yan kukunin ng snatcher sa iyo. Malamang mas maganda pa ang cellphone ng isang snatcher sa hawak mong 3210. Pangalawang halimbawa, halimbawa naman siguro TV na lang. TV. Bumili ako ng TV and then right after ng 5 years, nasira yan. Actually, hindi ko na pwedeng ibenta ng pagkamahal-mahal niyan. Malamang bibili na lang yan ng 500 dahil sira na yan at ipapagawa pa yan. And actually, hindi ko na siya ibinente. Umabot pa ng 2 taon nung may dumaan na naka-tricycle na namimili ng mga sirang kasangkapan or appliances, ibinenta ko na lang yan sa halagang 50 pesos. Ibig sabihin lahat ng bagay naluluma. So dapat lahat ng businessman pinag-aandaan yan dahil lahat ng aparato, dumarating din yung time na hindi na maaring magamit yan. Naluluma kasi. So yan ang mga halimbawa ng depreciation na aking maibabahagi sa inyo. Ngayon naman ay maaari na nating ipagpatuloy ang ating diskusyon regarding about straight line method of depreciation. Straight line method is one basis that can be used in calculating depreciation and amortization. It is the process of expensing an asset over a longer and useful period of time. It is the difference between original cost, ito yung presyo nung nabili pa lang ang item, no? And scrap value naman, nung dumating na sa hangganan yung item, doon sa kanyang useful life, divided by the expected useful life in years to be used. Yan ang straight line method. Siyempre, ito ngayon ang ating mga formula under ng straight line method of depreciation. First formula, AD is equal to OC minus SB all over E. Another one, ARD is equal to AD all over OC times 100%. Ano bang ibig sabihin ng mga variables na nakikita natin? Ang ibig sabihin ng AD, annual depreciation. ARD, annual rate of depreciation in percent. But during the calculation, kailangan nakakonvert yan sa decimal. SB, salvage value or scrap value. Ito yung last price na maaari mo pang ibenta yung item na pwede mong ngabulin sa presyo ng item. E, useful life in years ang tawag dyan. And then other formulas, TDN or TD sub N is equal to NAD. Another one, BV is equal to OC minus NAD. Ano bang ibig sabihin ng mga variables na nakikita natin? Ang ibig sabihin ng N, ito yung nth year. TD sub N, accumulated depreciation at the end of nth year. Ito yung accumulation ng depreciation amount. VB sub N, book value at the end of nth year.
Actually, yung last book value, ito yung scrap value din natin. Mamayang konti, makikita ninyo ang ibig kong tukuyin at ibig kong sabihin. Ngayon naman ay nag-prepare ako ng isang halimbawa, isang sample problem. Nang sagay naman ay ating ma-practice ang mga formula na aking in-introduce kanina. Example number 1. Company A purchases a machine for 100,000 pesos with an estimated salvage value of 20,000 pesos and a useful life of 5 years. Ano ba ang mga pinapahanap sa problem na to? Solve for the annual depreciation. What is the annual rate of depreciation? Construct a depreciation schedule. Ibig sabihin, gagawa tayo ng table. For the fourth one, sketch the graph of the depreciation process. Ngayon naman ay maaari na nating simulan ang ating solusyon. Siyempre, ito yung mga given natin sa ating given problem. Original cost, 100,000 pesos. Ito yung halaga nung machine nung kabibili pa lamang. Salvage value, 20,000 pesos. Ito yung halaga na maaari pa nating abulin right after 5 years. Kasi nga ang useful life natin is equal to 5 years. For the first part of our solution process, paano natin nahanapin ang annual depreciation? Siyempre, gagamitan natin ng formula yan. Ang ating formula for annual depreciation, AD is equal to OC minus SB all over E. Ano ba ang value ng OC, ng SB at ng E? Direct substitution lamang. Kasi given na yung tatlong yan. Ang OC, 100,000 pesos. Salvage value, 20,000 pesos. Ang E naman is 5 years. So ang ating annual depreciation, 16,000 pesos. So nasagot na natin ang ating solve for the annual depreciation. Proceed to the next question. What is its annual depreciation? Annual rate of depreciation. So yan ang tamang tanong dyan, ano? So correct lang natin yung question. Lagyan lang natin lang rate yung sa taas. Annual rate of depreciation tayo. Yan. So paano ba natin hahanapin ang annual rate of depreciation? ARD is equal to AD all over OC times 100%. So may value na tayo ng annual depreciation. Original cost, meron na rin. Actually, given yan eh. Direct substitution, 16,000 all over 100,000 times 100% is equal to 20%. At yan ngayon ang ating annual rate of depreciation, 20%. For the continuation of our discussion, construct a depreciation schedule. Ito na yung pangatlong part ng ating solusyon. Para sa ating depreciation schedule, dahil ang useful life is 5 years, construct muna tayo ng column para sa year at magsisimula tayo sa 0. Ito yung time na nabili pa lang natin yung machine. So 1, year 2, year 3, year 4 hanggang year 5. Sa pangalawang column, dito natin ilalagay ang ating original cost. Sa anong row ba ang original cost? Sa 0 year, syempre. Wala pang isang taon, kabibili pa lang yan. Magkano ba ang original cost ng item? 100,000 pesos. Then let us proceed to the third column, annual depreciation. Sa 0 year, wala pa tayong depreciation. Wala pang event na depreciation, kaya magsisimula tayo sa year 1. Year 1, nag-depreciate ng 16,000. Dahil annual yan, year 2, ganun pa rin ang amount ng depreciation, 16,000 pesos pa rin. Year 3, 16,000. Year 4, 16,000 pesos. Hanggang sa year 5, 16,000 pesos kada taon ang ibinababa ng halaga ng item. Next column, accumulated depreciation. Sa 0 year, wala pang naganap na depreciation. Kaya ang halaga ng ating item,
100,000 pa rin, kaya zero pa lang sa 0 year ang ating accumulated depreciation. Right after ng 1 year, deduct natin ng 16,000. Kaya 16,000 ang unang accumulated depreciation natin. Next, 16,000 plus 16,000. Sa pangalawang taon, 32,000 na ang halagang ibinaba ng item. Pangatlong taon, 32,000 plus 16,000. Ang ibababang halaga ng item, 48,000 pesos na. Pagdating ng 4th year, 48,000 plus 16,000, 64,000 pesos na ang ating accumulated depreciation o ang ating TD4. TD5, 80,000 na ang kabuuang halaga ng na-depreciate ng ating item. For last column, book value. Book value, nang wala pang isang taon, natural. Ang halaga niyan, original cost pa rin. For the first year, book value or book value at the end of first year, 100,000 pesos minus 16,000, 84,000 pesos. Second year, 84,000. Yung first year, 84,000, no? So second year, 100,000 minus 32,000. Ang halaga na lang na pwedeng ibenta yung item is 68,000. Dahil nga nag-depreciate na yan eh. Sa ikatlong taon, ang book value natin or book value at the end of the third year, 100,000 pesos minus 48,000 pesos, 52,000. Fourth year, 100,000 minus 64,000, 36,000. The last year, at the end of 5 years, ang ating book value, 20,000 pesos ang halaga na lang. Na equal din sa scrap value nating given kanina na 20,000 pesos. Madali lang naman yan eh. Para ma-determine mo kung tama lahat ng kalkulasyon mo, dapat ang last book value mo equal sa scrap value. Kapag ganyan, hindi naging equal, ibig sabihin there's something wrong with your calculation. Dapat laging equal lang last book value sa ating scrap value. So yan, successfully nagawa na natin ang ating depreciation schedule at ang ating table. Ngayon naman, madako tayo sa computation. Accumulated depreciation computations. TD1, 16,000 at the end of 1 year. TD2, 32,000 at the end of 2 years. TD3, 48,000 at the end of 3 years. At the end of 4 years, 64,000. At the end of 5 years, we have 80,000 para sa ating accumulated depreciation TD5. Book value computations naman tayo. Ito yung mga kalkulasyon natin. Book value at the end of 1 year, we have 84,000 pesos. Take note, ang formula ng book value is OC minus NAD. Book value at the end of 2 years, 68,000. At the end of 3 years is 52,000 pesos. At the end of 4 years, we have 36,000 pesos. At the end of 5 years, we have 20,000 pesos. I mean, na 25,000. So, nagmalikmata lang ang inyong abang lingkod. So, at the end of 5 years, we have 20,000 pesos. At yan ang ating book value at the end of 5 years na equal din sa scrap value or tinatawag nating salvage value. Kailangan ang ating last book value laging equal sa scrap value. In this case, nag-equal naman ang ating BB5 at ang ating scrap value. Kaya tama lahat ng ating mga kalkulasyon. Ito naman ngayon ang ating sketch of the graph para sa ating depreciation process. Ang ating graph, definitely straight line yan. Kaya lang, downward to the right. Kasi nga, pababa ang halaga ng item. Yan. So, ito na ngayon yung ating graph. Yung nasa x-axis, yan ang year. And then, sa y-axis, yan naman ang halaga ng piso. So, pagdating ng ikalimang taon, bumaba ang ating line. So, yan ngayon ang ating sketch of the graph ng ating given problem. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless us all. Papuri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.